Alcantara. She is 34 years old from San Carlos, Aliaga, Nueva Ecija. So their key products are vegetables and they are producers since 2020. So they have run this business for about 4 years from now, and she is a college graduate also. Now let's talk about the farm profile. So their farm is located at San Carlos, Aliaga, Nueva Ecija with a total of 1.3 hectares in which yung 0.5 hectares is their own or pagmamayari nila while yung 0.8 ay isinanla sa kanila. The topography is flat and we have asked them if they have soil tested or profiled, but mostly sa kadalasan ng mga farmers, they have no machines or technologies or equipments for that, so hindi sila nakapag-soil test. And also, the number of plants they cultivate is for about 10 plants. In terms of their cropping system, they practice multiple cropping. So later on, malalaman natin kung bakit multiple cropping ang kanilang ginagawa sa kanilang farm. In terms in their cultural management, kadalasan ng mga ginagamit nilang varieties ay from East West and Ramgo seeds na binibili nila sa mga agricultural shops or agri-supply stores. So as I have mentioned earlier, their method of planting is intercropping, while their water management system is implemented through a water pump, and their fertilization method are assisted by the local government. So, base sa kanila, may pumupuntang government employees sa kanilang farm, and then sila na yung nagre-recommenda ng mga fertilizers na kanilang gagamitin, as well as the recommended rate of those fertilizers. In terms of their pest, disease, and weed management, kadalasan ang mga pest na nai-encounter nila ay aphids, whiteflies, fruit flies, bugs, and as well sa mga weeds naman, kadalasan yung mga purple nut sedge, umbrella sedge, goosegrass, and kadalasan daw ay yung mga loose mallows or saluyot. So they usually control these through pesticides application as well as using herbicides and weedicides. And nakakatulong rin yung kanilang crop rotation. Gaya ng nasabi ko, gumagamit sila ng intercropping para hindi magtuloy-tuloy yung manifestation ng pest sa kanilang farm. Good day po, I'm Vanessa P. Bernabe, and now I will going to present the crops, capital sources, and the post-harvest. The first is the crops. Ito yung mga kadalasang mga tinatanim nila sa kanilang bukid, which are chili, bitter gourd, bottle gourd, string beans, tomato, and sponge gourd. Sa chili and tomato, ang kadalasang ginagamit nila ay seedlings and tinatanim nila ito through transplanting. And sa bitter gourd, bottle gourd, string beans, and sponge gourd, ang kadalasang ginagamit nila ay seed and tinatanim nila ito through direct planting. And ito yung mga nagastos nila per cropping, which is sa chili is 22,500, sa bitter gourd is 24,725, and sa bottle gourd is 32,825, and sa string beans is 22,925, sa tomato is 32,600, and sa sponge gourd is 32,950. Nandito na lahat ng mga nagastos tulad ng labor, buto, fertilizer, gamot, at iba pa. Sa crop sources naman is kadalasan silang bumibili sa agri-supply ng mga seedlings and seeds. Minsan kapag di talaga sila nakakabili ay nagpupunla sila ng mga buto. Ang ginagawa nila is nagpupunla sila sa seedling bed and seedling tray. Kadalasan ang kanilang pinupunla is sili and kamatis. Sa sili is 14 to 21 days bago nila ito i-transplant. Ganon din sa kamatis, 14 to 21 days or when the first set of true leaves appears. And the next is the capital sources. First, from the owner's salary, ito yung income ng mag-asawa every month from their respective profession, which are secondary teacher and seafarer. And the next is the income from the previous crop production. Ito yung kinita nila mula sa nakaraang taniman. Ang kinikita nila doon ay yung ikot lamang at siyang ginagamit nila bilang puhunan. And the last is the post-harvest, which are pre-cooling, harvesting, sorting and grading, cleaning, packaging, and storage. First is the pre-cooling. They use fan for pre-cooling, and the place of pre-cooling is both at home and in the field. Next is the harvesting. The method of harvesting is through manual, maturity index solved by field color index, calendar method, and size. Hindi rin sila aware sa maturity index set by the government PNS.
And ang field container na ginagamit nila during harvesting ay plastic crates and carton boxes. At ang problemang na-encounter naman nila dito is nasisira ang vegetables. Ang oras naman ng pag-harvest nila is morning. And the problems naman na na-encounter nila dito is too hot for the harvester and crops are exposed to the sun and get hot. And ang ginagawa nila para maiwasan ito is cover the field container and bring immediately vegetable to collection packing house. Next is the sorting and grading. In sorting, they practice sorting and ginagawa nila ang sorting sa collection area. And sa grading naman is yung kadalasang sira ay ginagawa nilang fertilizer and kapag reject naman ay tinitinda nila ito sa local market ng mas murang halaga. Next is cleaning. They perform cleaning and they wash with water and wipe with cloth. Next is the packaging. Ginagawa nila ito sa collection area at ang packaging method nila ay plastic crates and carton box na may pang 10 kilos ang capacity. And the last is the storage. Hindi sila gumagamit ito dahil dinediretso na nila agad sa market. So, let's move forward naman po sa ating planting calendar and technologies. Again, I am Cassie Corpus Lozano. At sa akin po naatasan tong part na to. At first is akin po munang ibibigay kung ano nga ba yung objectives ng pagkakaroon ng planting calendar ng isang magsasaka. Ayan. Ina-assist niyo yung mga farmers in preparing and utilizing planting calendar kasi napaka-importante nito na nagkakaroon dapat yung mga magsasaka natin ng planting calendar. Although, karamihan sa ating mga magsasaka, based din sa aking experiences sa mga nakaraang mga activities like nakikipag-communicate sa mga farmers is wala talaga silang mga planting calendar. Parang nakatatak sa utak na lang nila, parang naging rotation baga yung nangyayaring pagtatanim nila every season dun sa crop na itinatanim nila. Yun, guide farmers in resource allocation. Gaya nga ng parang in-interview namin si Ma'am Jerlyn is wala pa silang kumbaga asosasyon na sinasalihan para mapagkuhanan nila ng mga resources or mapaghiraman nila ng mga resources is balak pa lamang nila sumali dun sa nagkakaisang magsasaka agricultural PMPC sa kanilang along with their barangay din lang naman, but on the process pa rin yung kumbaga yung mga papers nila, paano sila makakasali doon. And next naman is assist farmers in targeting peak market for a produce. Napaka-importante ng pagkakaroon ng planting calendar kasi doon natin parang nagkakaroon ba ng roadmap na doon natin malalaman kung parang kailan ba magkakaroon or kailan ba darating yung time na peak yung presyo nung crop na yon, which is talagang dapat na monitor natin na alam natin yung mga months na talagang magbo-boom yung crop na yon, kung ano yung mga months na mas mabenta siya, mas kailangan siya, mas mahal siya, ganun. Next naman is ipapakita ko na dito yung planting calendar na aking ginawa connected sa mga information na nakuha namin sa kay Ma'am Jerlyn. Yan. So, makikita natin dyan yung mga crops na meron sila in their na kung saan yung planting area pala nila is meron silang 0.8 at 0.5 with a total of 1.3 hectares. And yung crop na meron sila is yung bitter gourd, hot pepper, bottle gourd, string beans, and tomato, and sponge gourd. Wherein yung bitter gourd, yung ampalaya is wherein yung ampalaya at yung string beans ay integrated yung nangyayari dun sa area na 0.8, which is yung bitter gourd na may balag
is sa ilalim po nun is doon po nila itinatanim yung hot pepper. Although parang nakakakuha pa rin naman po siya ng sunlight, which is doon na purposes yung pagkain, is hindi naman siya totally parang shaded na kumbaga yung mga sili. Nakakapag-produce pa rin po ng matataas na kilo o mabibigat na kilo yung nakakapag-produce pa rin po ng hot pepper ng hindi po yung konti lang, kasi siguro may factor yun din yung sunlight, pero para magamit din to utilize yung lupa sa ilalim ng mga may balag na itinanim nila, is tinataniman po nila to ng hot pepper, which is integrated po yung nangyayari, at matagal na rin naman po nila itong pinapractice, at maganda pa rin naman po yung resulta na nangyayari po sa kanila. And yan, integrated po si bitter gourd and hot pepper sa area na 0.8. At the same time, yung string beans at hot pepper at the same area po. Parang hati po ayon. And next naman is, meron po tayo ditong mga 0.5 na planting area na kung saan andun yung bottle gourd and tomato and sponge gourd. Although ginagamitan pa rin naman po siya ng balag, but doon po sa yung sponge gourd po kasi is parang malalaki po masyado. Malalaki po yung mga leaves po niya, kaya baka totally natatakpan po talaga yung mga itatanim nila sa ibaba, which is yung hot pepper. And yung sa time of planting naman po is, ang bitter gourd po nila within a year po is, ang bitter gourd po is nagtatanim po sila around mga May to October, while ang hot pepper naman po is June to October, while ang bottle gourd po is February to May, at ang mga sitaw po nila is May to October. Same po sila ni bitter gourd, which is parang yung 0.8 po na yon is hati po ng area, at sa ilalim po nun is meron pong production ng hot pepper. And next, tomato naman po is mga May to October. Sabay-sabay po sila ni bitter gourd, string beans, and tomato. Next naman po is si sponge gourd. Parang may mga crops po sila na nauuna po sa ilang buwan, at the same time to be follow po yung susunod na crop na itatanim po nila. And sa mga variety po na ginagamit nila is nandyan po, which is more on gumagamit po sila ng east-west, and sometimes po is gumagamit po sila ng Ramgo na mga brands. And yung maturity po ng bitter gourd is 35 to 45 dot, wherein nakakapag-produce sila within that time of planting is 650 kilogram daw po. And sa hot pepper naman po is maturity is 40 dot. Days after transplanting, nakakapag-produce po sila ng 800 kilogram. And also with the bottle gourd is 65 days after planting, na kung saan alam naman po natin na malalaki po ang bottle gourd, at nakakapag-produce po sila ng 2,000 kilogram. Sa string beans naman po is 51 to 55 days after sowing po, which is 450 kilogram. And sa hot pepper po is 40 days after transplanting, and makakapag-produce po sila ng 800 kilograms. And sa tomato naman po is 60 to 65 days after transplanting, 250 kilograms po. And sa sponge gourd naman po is 35 to 40 or days after transplanting, which is nakakapag-produce po sila ng 500 kilogram within that area po, na kung saan sa ibang mga crops po is hindi po siya naka-specify kung kailan po sila gagamit ng seeds. Kung may mga times po ba nagagamit sila ng seeds, kasi depende rin po yan sa klima, o depende rin po yan sa temperatura na nararanasan within that area. Kasi kung minsan daw po is gumagamit po sila ng seeds o nagda-direct seeds po sila, and sometimes naman po is seedlings po yung ginagamit nila, pero
ang gaya ng nakasanayan po nilang ginagamit na brand is mga karamihan po is East West and sometimes po is Rambo. And next naman po is yung mga technologies na ginagamit nila, which is hand tractor, water pump, and rotavator. Hand tractor is hindi po, may pagmamay-ari po yung si Ma'am Jerlyn ng hand tractor. And sa water pump naman po at rotavator is parang pagmamay-ari na po ng mga laborers po niya, na kung saan yung hand tractor is ginagamit po for land preparation. Sa water pump is sa pagpapatubig po ng mga crops na alam naman po natin na pag mga vegetables is talagang kailangan po nila ng tubig. Gaya po sa panahon ngayon, lalo na po pag mga tag-init. And sa rotavator naman po, gumagamit po sila para po tulusen and aerated the soil para mapitak po, makrams kumbaga yung mga lupa at mas maganda po siyang taniman. Yun po yung parang kailangan or suited for vegetable crops. Okay, so for the cost and return analysis, so dito natin malalaman yung mga expenses ni farmers at yung kanyang kinita sa bukid kung umabot nga ba ito ng 500k. So, umpisan natin sa labor cost. Sa 0.8 hectares, which is ang tinatanim is integrated ng chili and ampalaya and sitaw. So, meron tayo ditong seedbed preparation, land preparation, transplanting, irrigation, fertilizer application, pesticides applications, harvesting, hauling. So overall, ang kanyang nagastos sa kabuuan ng labor cost nito is 19,400. And for the monocropping naman, which is kamatis, upo, and patola, sa tinatanim sa 0.5 hectares, so meron naman siyang ginastos na 17,900. Okay, so for the seedlings po is gumagamit siya ng seeds at germinate niya, but sometimes gumagamit din po siya ng seedlings kapag ito ay hindi nag-germinate or nasira. Then for the fertilizer application naman po, ito po yung binibigay ng local government unit sa kanila and also the insecticides na kanilang ina-apply. So for the subtotal, yung 9,700 is divided po doon sa in-intercrop. Kaya ganyan yung price. And the total is 22,500. So for this cropping, kumikita po siya ng almost 120,000. So it is 800 kilos ng sili na pinapak po sa isang bundle ng 10 kilos per bag na binibenta po ng 1,500 per bag. So for the net income, kumikita po siya ng malinaw ng 97,500 with the ROI of 433%. So the next one is ampalaya na kumikita po ng 91,000 gross income at nag-yield ito ng 65 bags or 650 kilos na nabebenta niya naman po ng 1,400 per bag, which is composed of 10 kilos per bag. And ang kanyang net income po is 66,275 with the ROI of 268%. Next one is sitaw na kumikita po ng 50,625 at nag-yield ito ng 450 kilos or 45 bags per cropping at naibibenta niya naman po ng 1,125 per bags. So ang net income po nito is 27,700 with the return of investment of 92%. So for the upo, it is a monocrop. So yung kanya pong subtotal ng A is kompleto na po na i-plus sa may net income. So ang kinikita po niya dito is 200,000, which is 200 bags and almost 2,000 kilo ang kanyang inaani sa upo. So sabi ni farmer na palagi po niyang natjambahan na mataas ang upo sa merkado. So binibenta po niya ito ng 100 per bag. So ang net income po is 168,175 pesos with the ROI of 528%. So for kamatis na isa ding monocrop, so kumikita po siya ng 62,500 at kumikita po ito ng
250 kilos or 25 bags, which is naibibenta po niya ito ng 2,500 per bag. So ang kanya pong net income is 29,900 with the ROI of 91%. Lastly, ang patola. So kumikita po ito ng 60,000 at nag-yield po ito ng 50 bags or 500 kilos, which is 10 kilos per bag, at naibibenta po niya ito ng 1,200 per bag. So ang net income po na nakukuha niya dito is 27,050 with the ROI of 87%. And for summary of net income, makikita po natin sa sili is kumita sila ng 195,000 pesos, and sa ampalaya 59,275 pesos, and sa sitaw 22,275 pesos, and sa upo 168,175 pesos, sa kamatis 29,900, sa talong is 28,050 pesos, and total niya po is 502,675, and it is possible po na makuha nila ang 500,000 sa loob ng isang taon. And para po sa recommendation is nabanggit po sa amin ni Ma'am Jerlyn na hindi sila nagwi-weeding or nagdadamo sa kanilang farm, and hinahayaan lang daw nila ito, at kapag ka magtatanim na lang or magla-land prep ng panibago, tsaka na lang nila ito ginagawa. And isa rin sa kanilang mistakes is hindi sila sumusunod sa Philippine National Standard kapag nagbebenta na ng kanilang na-harvest na crop. Alam naman natin na mga weeds ay mayroon negative effect sa ating pananim. Pwede ito magbawas ng ani, and pwede rin ito maging host sa mga pests and diseases. And so nai-recommend namin kay Ma'am Jerlyn na mag-weeding or magdamo sa kanilang pananim upang mabawasan ang competition of water and competition of nutrients. Sa pamamagitan nito is possible na tumaas ang kanilang ani, and possible din na tumaas ang kanilang kita. At nabanggit din sa amin ni Ma'am Jerlyn na hindi raw sila sumusunod sa Philippine National Standard. Ang hinihiwalay lang nila is ang non-marketable at marketable. Sa marketable is iisa lang daw ang presyo ng good at very good. At alam naman natin na mas mataas ang presyo ng very good kumpara sa good. And sa lahat ng non-marketable naman is ipinamimigay lang daw nila ito sa kanilang kamag-anak at kapitbahay. At alam naman natin na pwede pa rin itong ibenta sa mas mababang halaga upang mas madagdagan ang kanilang kita.